Ngayong tag-init, tsak natataas na naman ang konsumo sa kuryente ng karamihan. Alamin kung paano yan maiiwasan sa report ni Tina Panganiban Perez. Madilim ang buong bahay ni Nanay Nieves. Refrigerator, TV at electric fan lang ang nakabukas na appliances. Ay, hindi kami nagbubukas ng kung ano, maliban sa rep. Alam nga namang maggastos ka ang laki-laki na ng halaga. Dalawa lang ang kasama ni Nanay Nieves sa bahay, ang mister niya at isang anak. Kada buwan, mga 2,000 piso raw ang ibinabayad niya sa kuryente. Pero kapag tag-init, ang aircon na di nila ginagamit, binubuksa dahil sa bahay niya nagbabakasyon ang kanyang mga apo. Umaabot daw ng halos 4,000 pesos ang kanyang electric bill. Talagang ang tendency, pag mainit ang panahon, tumaas yung consumption. Isa na yan, ano? Pangalawa, nakabakasyon yung mga anak natin, mas maraming gagamit ng household appliances. Ang aircon, isa sa mga nagpapalaki ng binabayaran natin sa kuryente. Katunayan, mahigit 40% ito ng ating electric bill. Air conditioning unit, refrigerators, at ilaw o yung lights sa ating bahay. Alam mo, Tina, itong mga household appliances na to at kasama na yung ilaw, comprise more than 50% o mahigit kalahati ng ating total consumption. Alam nyo bang pag mas malaki ang TV, mas malaki ang konsumo sa kuryente? Alam nyo rin bang pag mas bright ang screen, mas malaki rin ang konsumo sa kuryente? Pati nga volume nakakaapekto sa binabayaran nyo kada buwan. Just like brightness, the higher kasi na parang makina yan, Tina eh. Mas umaandar siya, mas gumagamit siya ng load, ibig sabihin ng current, the higher the consumption as well. At hindi porke wala ka nakikita sa screen ng TV ay hindi ito nakabukas. Siguruhin nakapatay pati ang standby light nito. I-off mo yung TV, pero nandoon pa rin yung kulay pula na standby light. Eh maganda hugutin mo na lang kasi the mere fact na umiilaw siya, ibig sabihin may pumapasok na current. At pag may pumapasok na current, ibig sabihin nun kumukonsumo ka ng kuryente. Ang electric fan naman, mas magandang wag nang ilagay sa number 3 o 4. Electric fan, the lower the speed, the lesser the consumption. Wala naman siya masyadong impact pag ni-rotate mo. Pero ang importante sa electric fan, malinis yung motor. Dahil kung madumi yan, mas mahihirapan yung kanyang motor na tumakbo, mas mataas yung konsumo mo. Same with aircon, sir. Definitely, Tina. Nakaugalian mo na bang i-charge overnight ang iyong cellphone, tablet, laptop at iba pang gadget? Payo ng Meralco, pag fully charged na, hugutin na sa saksakan. Para sa mas marami pang tipid tips, pwedeng i-download ang app ng Meralco sa inyong Android, iOS o BlackBerry gadgets. Pwede kang mag-click sa kahit anong appliance para makita kung paano titipirin ang konsumo nito. Example for living room, pag kinlik po natin halimbawa yung ilaw, may makikita po tayong tips kung paano po tayo makakasave ng kuryente. May electric calculator ding magagamit para makita kung magkano ang binabayad mo sa kuryenteng kinokonsumo ng bawat appliance sa bahay mo kada araw, linggo o buwan. Kapag nagtipid sa kuryente, di lang bulsa natin ang makikinabang, kundi pati na rin ang kalikasan. Tina Panganiban Perez, GMA News.